Ang kwento ngayong araw ay tungkol sa isang inspektor na nagngangalang Kim Tae-soo. Siya ay isa sa mga pulis na sangkot sa siglulong corruption case na naganap sa Zumo maraming taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi mahanap ang utak sa likod ng kaso, ito ay naisara na lang na may pagsisisi. Dahil sa bumabagabag na naiwan, pansamantalang iniwan ni Inspector Kim ang kanyang trabaho. Kusa siyang kumuha ng pagsusulit para maging crane driver pero 3 beses na siyang hindi pumapasa. 1 taon na lang bago siya magretiro para makuha ang kanyang pensyon, bumalik siya sa istasyon ng pulisya para magtrabaho. Nitong mga nakaraang araw, maraming insidente ng pagnanakaw ang naganap sa Zumo. Si Seung-ho at Jeong Chan, 2 inspektor sa Special Unit, ay pumunta sa pinangyarihan upang maghanap ng mga pahiwatig sa pamamagitan ng mga bakas ng sapatos na naiwan. Ang sukat nito ay medyo maliit kaya hinala nila na ito ay pag-aari ng isang babae o bata. Dahil ito ay may kinalaman sa mga babae at menor de edad, ipinaalam nila sa mga kaukulang departamento upang ang kanilang mga kasamahan ang mag-asikaso sa kasong ito. Pagbalik ni Inspector Kim sa istasyon ng pulisya, itinalaga siya ng hepe sa departamento na nangangalaga sa mga kababaihan at menor de edad. Pagkatapos nito, muli niyang nakita ang 2 inspektor na dating niyang mga junior, sina Seung-ho at Jeong Chan. Naramdaman ng dalawa na hindi makatarungan na ang isang inspektor na dating nasa special unit tulad ni Kim Tae-soo ay itinalaga sa isang departamento na hindi akma sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, si Inspector Kim ay tila walang pakialam sa bagay na ito. Gusto lang niyang mag-ambag sa natitirang 1 taon at magretiro ng payapa. Pagkatapos, nakilala ng 3 si Detective Choi Joo-hyung. Dating kasama niya si Inspector Kim. Dahil sumikat siya matapos maging pelikula ang kanyang libro, in-interview si Detective Choi ng mga reporter. Gayunpaman, hindi siya masaya dito dahil naniniwala siyang ang pagiging popular ng kanyang mga akda ay patunay na mapanganib pa rin ang lipunan. Pagkatapos, hinanap ni Choi Joo-hyung ang kanyang dating kasamahan na si Kim Tae-soo, ngunit hindi niya ito nakita. Samantala, pumunta sina Seung-ho at Jeong Chan para makipagkita sa isang dating kaibigan ni Inspector Kim para ipaliwanag ang issue. Si Kim Tae-soo ay hindi na interesado sa Special Investigation Team. Sinabi ng kaibigan ang tungkol sa corruption case noon na nag-iwan ng maraming trauma kay Inspector Kim. Hindi lang ang kanyang kasamahan ang namatay, kundi ang salarin ay malaya pa rin. Mayabang pa itong hinamon si Inspector Kim na makipaglaro sa kanya. Hanggang sa mamatay ang isa sa kanila, magtatapos ang kaso. Iyan ang dahilan kung bakit si Kim Tae-soo ay palaging nairita kapag binabanggit ang corruption case. Pagkatapos, umalis sina Seung-ho at Jeong Chan. Habang naglalakad sila, hindi nila sinasadyang makasalubong ang isang grupo ng mga kabataan na mukhang kahina-hinala. Nang harapin sila ng pulisya, hindi man lang sila natakot at sa halip ay nanlaban pa. Kaya naman, sinimulan nila ang pagtugis sa grupo ng mga kabataan. Dahil sa aksidente ni Jeong Chan, nawala ang grupo. Samantala, si Seung-ho naman ay matagumpay na nahuli ang isang babae sa grupo ng mga kabataan dahil sa pagdating ni Inspector Kim. Ang pangalan ng babae ay Hana. Matapos dalhin sa istasyon para sa interogasyon, dinala siya ni Seung-ho at Inspector Kim pauwi. Binigyan siya ni Seung-ho ng calling card para makipag-ugnayan sa kanya kung sakaling kailanganin niya. Ngunit si Hana ay naging matigas ang ulo, itinapon ang calling card at umalis sa galit. Kinabukasan, muling nagtipon ang grupo ng mga kabataan para magsagawa ng panibagong pagnanakaw. Gayunpaman, nang si Hana at ang kanyang kaibigan, sinubukang buksan ang safe sa opisina ng isang gusali, nahuli ang 2 ng may-ari ng opisina. Ang lalaking kasama ni Hana ay brutal na sinaktan dahil sa pagnanakaw sa opisina ng lalaking ito. Sa istasyon ng pulisya, nakilala ni Inspector Kim ang kanyang team leader. Ang pangalan niya ay Jeon Joo-hyun. Magkasalungat ang kanilang pananaw, kaya't sa simula pa lang, tinusok na ni team leader Jeon si Inspector Kim tungkol sa kaso noon. Sa kabilang banda, narinig ni Seung-ho at Jeong Chan ang tungkol sa pagnanakaw na naganap sa malapit, kaya pumunta sila sa pinangyarihan para mag-imbestiga. Pumunta sila sa itaas na palapag para magtanong, ngunit hindi nakipagtulungan ang may-ari ng opisina. Pag-alis, napansin ni Seung-ho ang teddy bear ni Hana na nasa gusali. Agad niyang sinubaybayan ang lokasyon ng bata para mahanap siya. Si Hana at ang kanyang kaibigan ay binubugbog ng mga thugs. Patuloy na sinasabi ng mga ito sa mga bata na ibigay ang isang ESP, habang ang 2 naman ay walang alam tungkol sa ESP na iyon. Sa kabutihang palad, dumating sina Seung-ho at Jeong Chan sa tamang oras para iligtas ang 2 bata. Lahat ng mga thugs ay inaresto pagkatapos. Gayunpaman, ang pinuno, si Jang Mi-rim, ay napalaya sa piyansa ng kanyang abogado dahil sa kakulangan ng ebidensya para maaresto siya ng pulisya. Si Jang Mi-rim ay kasalukuyang pinakamalaking spender sa lugar. Bumili siya ng maraming apartment sa paligid. Ito ay nagduda kay Seung-ho na siya ay sangkot sa katiwalian at money laundering. Gayunpaman, itinanggi iyon ni Inspector Kim. Sinabi niya na mas mainam na huwag siyang makialam dito. Pagkatapos makuha ang pahayag ni Hana, aalis siya kasama ang center para sa suporta sa mga menor de edad. Dumating si Seung-ho upang aliwin at tiyakin na ligtas ang pag-alis niya. Pinayuhan din niya ang bata na magkaroon ng malinaw na direksyon para sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos umalis ni Hana, sinabi ni Team Leader John kay Seung-ho na binanggit ni Hana ang ASB na gusto ng mga thugs. Lalo itong nagpalakas sa hinala ni Seung-ho na si Jang Mi-rim ay isang kriminal. Muli siyang pumunta sa opisina nito para mag-imbestiga. Natakot si Jeong Chan na may mangyaring masama kay Seung-ho, kaya
kaya't sinabihan niya si Inspector Kim. Nagmamadaling umalis si Inspector Kim sa kanyang opisina at tinawagan si Seung-ho para alamin ang sitwasyon. Ngunit sa pamamagitan ng telepono, si Inspector Kim ay nakarinig ng isang napakalakas na pagsabog. Nagkaroon ng pagsabog sa gusali na pinuntahan ni Seung-ho. Nagresulta ito sa maraming nasugatan at namatay. Hindi rin nakaligtas si Seung-ho. Agad siyang isinugod sa ospital dahil sa kanyang mga pinsala. Pagkatapos ng pagsabog, dumating si Inspector Kim sa silid ng ospital. Sinabi ni Jeong Chan sa kanya na si Seung-ho ay nagtamo ng pinsala sa utak, kaya hindi alam kung kailan siya magigising. Ang pagsabog na ito ay nagpuno sa istasyon ng pulisya ng mga reporter. Walang ibinunyag ang hepe at sumagot lang siya ng pangkalahatan upang matiyak ang pagiging kumpidensyal. Dumating din si Detective Choi Joo-hyung. Hindi siya sumang-ayon sa pahayag ng mga reporter na ang mga kabataan ang may kagagawa nito. Kaya't siya ay labis na nagalit. Pagkatapos, dumating ang mga inspektor sa silid ng ospital ni Seung-ho para bisitahin siya. Dumating din si Hana sa labas ng pinto dahil sa pag-aalala sa babaeng nagligtas sa kanya. Nakita siya ng mga reporter at sunod-sunod na nagtanong. Paulit-ulit nilang ipinapataw kay Hana ang kasalanan na nagdulot ng panik sa bata. Sa kabutihang palad, dumating si Team Leader John sa tamang oras para pigilan sila. Pagkatapos, dumating din ang hepe at si Detective Choi para bigyan ng babala ang grupo ng mga reporter na huwag gumawa ng mga kilos na labis sa kanilang tungkulin. Sa sandaling iyon, dumating si Inspector Kim. Nagkita sila ni Detective Choi pagkatapos ng maraming taon. Nagpunta sila sa isang restaurant na malapit doon para uminom at balikan ang nakaraan. Si Inspector Kim ay hindi pa rin nakakabangon sa sakit na dulot ng kaso noon. Patuloy niyang sinisisi ang sarili dahil siya lang ang tanging nakaligtas sa insidente. Alam ito ni Detective Choi, kaya't sinubukan niya siyang aliwin at hikayatin na kalimutan na ang nakaraan. Samantala, hiniling ni Jeong Chan sa dating kasamahan ni Inspector Kim na suriin ang nasunog na safe sa pinangyarihan. Nalaman nila na ang safe ay may kakaibang disenyo. Naniniwala si Jeong Chan na ang mga thugs ay talagang pinahahalagahan ang safe na ito dahil naglalaman ito ng kanilang mga hindi maipahayag na sikreto. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang estranghero na nasa ilalim ng gusali. Agad siyang hinabol ni Jeong Chan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nahuli. Sa bahay ni Team Leader John, nag-aaral siya tungkol sa corruption case noon na pinamunuan ni Inspector Kim. Sa kasong ito, pinatay ng salarin ang kanyang kasamahan, ngunit pinaligtas ang kanyang buhay. Ang kilos ni Team Leader John ay medyo kahina-hinala. Nakikipag-ugnayan din siya sa mga estranghero upang mag-ulat tungkol sa sitwasyon ni Kim Tae-sok. Kinabukasan, nagdaos ang istasyon ng pulisya ng isang upang talakayin ang pagsabog. Pagkatapos suriin ang mga pahiwatig, napagpasyahan ng pulisya na mayroong nanunog na nagdulot ng insidente. Kabilang sa mga namatay sa kasong ito ay si Jang Mi-rim, ang pinuno ng grupo ng mga thugs na bumugbog kina Hana at sa kanyang kaibigan. Dahil wala pang forensic examination report, kaya hindi pa malinaw kung bakit namatay si Jang Mi-rim, kung namatay ba siya bago o pagkatapos ng pagsabog. Matapos ang pulong, narinig ni Inspector Kim na si Team Leader John ang humiling sa hepe na ilagay siya at ang kanyang team sa kaso. Nagduda siya sa kanya. Nagtulungan ng pulisya para mahanap ang suspect sa panggagahasa. Sa wakas, natagpuan nila ang isang suspect na nakita sa kamera. Agad na nakilala ni Team Leader John na ito ay si Jang Mi-rim, ang nakatira kasama ni Inspector Kim. Pagkatapos makumpirma ang suspect, agad na pumunta ang pulisya sa bahay niya para arestuhin at dalhin sa istasyon para sa interogasyon. Kumakain noon si Jang Mi-rim, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari nang arestuhin siya. Si Inspector Kim ay pumunta ulit para hanapin si Hana. Pinagkakatiwalaan siya ng batang babae sa pamamagitan ni Seung kaya inamin niyang may nakita siyang kahina-hinalang tao na nakasuot ng itim na hoodie malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Inspector Kim ang tawag na nagsasabing nahuli na si Jang Mi-rim. Dali-dali siyang bumalik sa istasyon ng pulisya at buong lakas na ipinagtanggol si Jang Mi-rim. Pinaghihinalaan ng buong istasyon si Jang Mi-rim dahil mayroon siyang dating kaso ng panununog na ikinamatay ng isang taong walang tirahan. Sabi ni Inspector Kim na nirerebisa ang kaso iyon. Gayunpaman, si Team Leader John ay nagpakita ng salungat na saloobin kay Inspector Kim. Sinabi niya na ang pagrerebisa sa kaso ay hindi nangangahulugang siya ay inosente. Kaya si Jang Mi-rim pa rin ang suspect na kailangang imbestigahan. Si Jung Jin sa kabilang banda ay nag-iisa pa rin nagsisikap na hanapin ang katotohanan. Nagsusumikap siya na hanapin kung sino ang nagsunog at nanakit kay Seung. Nang pumunta siya sa tindahan ng piyesa para mag-imbestiga, nalaman niya na mayroon ng ibang pulis na kumuha sa mga camera recording sa tindahan. Dahil dito, naghinala siya kay Inspector Kim, at dahil lumitaw si Jang Mi-rim malapit sa pinangyarihan, lalo pa siyang nagduda. Kaya, palihim na pumasok si Jung Jin sa interrogation room ni Jang Mi-rim para magtanong. Inamin niya kay Jung Jin na tinulungan niya si Inspector Kim na maglagay ng mga nakatagong kamera sa gusaling ninakawan bago nangyari ang pagsabog. Kinumpirma nito kay Jung Jin na may tinatago si Inspector Kim. Kaya mas lalo siyang naging determinado na alamin ang katotohanan at hindi hayaan na masaktan si Seung ng walang kabuluhan. Palihim na inaayos ni Kim Tae-sok ang sirang kamera matapos ang pagsabog. Humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na i-recover ang mga file sa loob. Bukod pa rito, habang nakikipag-usap kay Hana, may ibinunyag ang batang babae na napakakahina-hinalang detalye na ang
ang taong nakasuot ng itim na hoodie na nakita niya ay may ugali na gamitin ang kanyang hinliliit at singsing na daliri. Napakakaiba nito kumpara sa nakikita niya sa mga normal na tao. Matapos pumunta sa ospital, nakita ni Hana si Team Leader John na may parehong ugali ng hindi kilalang tao. Ang sinabi ni Hana ay lalo pang nagpakumpirma kay Inspector Kim na may problema ang babaeng ito. Palihim siyang pumasok sa opisina nito para mag-imbestiga at kumuha ng mga dokumento. Si Jungjin sa kabilang banda ay pumunta sa lugar ni Inspector Kim para tingnan ang mga kuha ng TV sa apartment. Nakita niya ang footage kung saan palabas-pasok si Inspector Kim sa isang kakaibang apartment na hindi niya alam dati. Ginamit ni Jungjin ang kanyang posisyon bilang pulis para kumuha ng susi at pumasok sa loob. Sa loob, isang silid na puno ng mga dokumento at sa gitna, may maraming larawan na may kaugnayan sa dating kaso ng katiwalian. Habang nagmamasid si Jungjin, may nagbukas ng pinto. Ang taong lumitaw ay si Kim Tae-soo, kaya ito pala ang silid. Ito ay matagal nang inihanda ni Inspector Kim. Lihim siyang nagplano para muling ilantad ang mga krimen ni Lee Seung-ho, ang kandidato para sa gobernador sa kasalukuyang eleksyon at ang utak sa likod ng pakikipagsabuatan na manipulahin ang politika para sa kanyang sariling pakinabang at kapangyarihan. Hindi alam ni Inspector Kim kung bakit pinatawad siya ng salari na pumatay sa lahat ng taong sangkot sa kaso noon. Para mailantad ang lahat at maprotektahan ang kapakanan ng bansa, kailangan niyang labanan sila hanggang dulo. Sinabihan ni Inspector Kim si Jungjin na huwag sabihin ito sa kahit kanino, lalo na kay Seung para maprotektahan siya. Si Team Leader Jeon. Si Team Leader Jeon sa kabilang banda ay nagpabantay kay Kim Tae-soo. Nakuhaan niya ng litrato si Jungjin sa lugar ni Inspector Kim. Pareho silang walang tigil sa pagdududa sa isa't isa. Hindi rin exempted si Inspector Kim. Humingi siya ng tulong sa isang kakilala para imbestigahan ang background ni Team Leader Jeon. Nagtrabaho siya dati kasama ni Team Leader Go, isa sa mga inspektor na namatay sa kaso ng katiwalian noon. Partikular, may isang bagay na nagpaduda kay Inspector Kim tungkol kay Team Leader Jeon na bigla siyang nagbakasyon ng 3 buwan bago magsimulang magtrabaho sa Yumo. Ang dahilan na ibinigay niya ay para sa personal na pag-unlad, isang napakakakaibang dahilan. Kinumpirma nito kay Kim Tae-soo na si Team Leader John ay naghanda bago magtrabaho sa Yumo. Samantala, ang kandidato para sa gobernador, ang utak sa likod ng katiwalian, si Lee Seung-ho, ay bumisita sa welfare center na pinamamahalaan ni Inspector Choi Do-hyung. Matapos magbitiw, nagbukas siya ng welfare center at kasalukuyang direktor nito. Sa labas, pareho silang kalmado, ngunit sa katotohanan, hindi sila nagkakasundo. Si dating Chief F. Gwang-soo, na umamin sa kaso ng katiwalian, ay sadyang nakipagkita kay Team Leader Han. Hayagan siyang nagsabi na gusto niyang makalabas ng kulungan. Hanggat mapapaalis siya ni Team Leader Han sa kulungan, makukuha niya kung anuman ang nais niyang benepisyo. Samantala, Ego ay nagtatago pa rin ng katotohanan na nagtatrabaho siya para sa kandidato na si Lee at siya ay isang espiya sa loob ng istasyon ng pulisya. Nalaman ni Jungjin na nagising na si Seung kaya pumunta siya sa ospital para bisitahin siya. Nakaligtas lang si Seung sa pagsabog, ngunit nagtanong siya tungkol sa kaso. Wala siyang ibinunyag si Jungjin dahil natatakot siya na mag-aalala siya. Pumunta si Inspector Kim sa opisina ni Uzang Esi. Nalaman ni Kim Tae-soo na si Uzang Eng-hee ay isang tao lang na pinangalanan para magamit ng mga makapangyarihang tao sa likod ng pagkuha ng real estate sa Yumo. Nakahanap na siya ng ilang maimpluwensyang tao na kasama ni Lee Seung-ho. Una, ang taong may hawak sa cash flow, ang bank president na si Kang Seo-mo, ang pamangkin ni Lee Seo-ho na si Yong Honju. Bukod pa rito, mayroong chief prosecutor na si Yoo Jae-gyu. Matapos matuklasan si Ujang Ace ni Seo, inutusan nila si Team Leader Han na patayin siya. Sa timeline na inayos ni Inspector Kim, walang paglabas si Team Leader John. Ibig sabihin, hindi siya nagtatrabaho para sa komisyoner na si Lee, ngunit para sa ibang partido. Samantala, inimbestigahan ni Team Leader John ang taong sumusuporta kay Inspector Kim. Siya rin ay isang dating inspektor na nagmamay-ari ngayon ng isang electronic store. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pulong sa istasyon ng pulisya. Inihayag na inosente si Jang Mi-rim dahil walang sapat na ebidensya para arestuhin siya. Para malaman kung sino ang panig ni Team Leader John, sadyang hinayaan siya ni Inspector Kim na makinig sa tawag. Ang pagbubunyag ng kanyang schedule ay nagpabagsak kay Team Leader John sa bitag. Sinamantala niya ang pagkawala ni Inspector Kim para pasukin ang opisina nito at halughugin ang mga gamit niya. Aksidenteng nakita niya ang ilang larawan niya sa lamesa ni Kim Tae-soo. Ngayon lang niya nalaman na ang pag-imbestiga niya kay Inspector Kim ay natuklasan na pala nito. Dali-dali siyang bumalik sa bahay para tingnan ang EXT. Habang nakahinga siya ng maluwag dahil nandyan pa rin ang AXT, bigla niyang napansin na nawawala ang telepono na ginagamit niya para makipag-ugnayan sa organisasyon. Sa sandaling ito, nakatanggap si Team Leader John ng tawag mula kay Inspector Kim na nag-aaya sa kanya na mag-dinner. Nahanap na ni Inspector Kim ang ahensya kung saan nagtatrabaho si Team Leader John. Hindi iyon ang komisyoner na kandidato para sa gobernador, kundi ang ahensya ng inspektor. Diretsahang sinabi ni Inspector Kim na gusto niyang humingi ng tulong kay Team Leader John para ilantad si Kang Seung-ho, ang bank president na nagtatrabaho kasama ni Lee Seung-ho.
Seung-ho. Bilang kapalit, ibibigay niya ang ebidensya na kinunan ng kamera. Sa sandaling itinago ni Team Leader Han si Zizang A. Kinabukasan, kumalat sa social media ang balita na inaresto si Chief Kang. Siya ay inaresto dahil sa pagnanakaw ng personal na selyo para manipulahin ang real estate. Sinunod ni Team Leader John ang sinabi ni Kim Tae-seok. Nagtaka siya kung bakit gusto ni Inspector Kim na alisin muna si Chief Kang, kaya direkta niya itong tinanong. Kaya pala, gusto ni Kim Tae-seok na alisin ang tagapondo ni Lee Seung-ho sa eleksyon para palitan siya ng ibang tao sa kanilang panig. Hindi iyon iba kundi si dating Chief F. Guangsu. 6 na buwan na ang nakalipas, inatasan si Team Leader John ng Chief ng Inspection Bureau na imbestigahan si Kim Tae-seok. Palagi silang naghihinala na may kinalaman siya sa kaso ng katiwalian dahil si Inspector Kim ang nag-iisang nakaligtas sa mga taong sangkot sa katiwalian noon. Sa wakas, pinalaya si A.E. Guangsu matapos ang mahabang panahon sa kulungan. Nagtipon ng mga reporter sa harap ng istasyon ng pulisya para kumuha ng impormasyon mula sa dating chief na direktang sangkot sa iskandalo sa politika. Dahil inaresto si Chief Kang, nagbago ang sitwasyon sa eleksyon. Ang porsyento ng suporta para kay Lee Seung-ho ay nagsimulang gumuho matapos ang pangyayaring ito. Sinundan ni Team Leader John si Team Leader Han para makuhaan siya ng litrato kasama si A.E. Guangsu at ang pamangkin ni Lee Seung-ho na si Yong Honju. Sa wakas, nalaman niya kung sino ang nasa panig ni Inspector Kim. Sa pagpupulong, binigyan ni A.E. Guangsu si Yong Honju ng isang kahon ng gintong bar. Sinabi niya na hanggat sasabihin ni Direktor Yong kay Lee Seung-ho na hayaan siyang bumalik sa landas ng kapangyarihan, ang suhol ay tataas ng 10 beses. Pumunta si Team Leader John sa bahay ni Kim Tae-seok para sunduin siya papunta sa trabaho. Matapos malaman na ang layunin ni Inspector Kim ay buksan muli ang kaso. Nang buksan ang kaso noon, nag-alok siya na makipagtulungan. Kung hindi papayag si Inspector Kim, isisiwalat ni Team Leader John na tinago niya na pinatay ni Team Leader Han ang tao. Ngunit hindi ito ikinatakot ni Inspector Kim. Sinabi niyang kailangan niyang mag-isip. Pagbalik ni Seung sa trabaho, agad niyang sinuri ang surveillance equipment sa nakaraang pagsabog. Ayaw ni Jungjin na malagay siya sa panganib kaya sinubukan niyang pigilan siya. Nang makita ni Team Leader Han na iniimbestigahan ni Seung ang pagsabog, agad niya itong pinigilan na galawin ang kaso. Ang dahilan na ibinigay niya ay biktima si Seung sa pagsabog, kaya hindi niya ito dapat imbestigahan. Ito ang naging dahilan ng pag-aaway ni Team Leader Han at Seung. Hindi sikat si Director Choi Do-hyung sa mga tao. Sabi nila, kung tatakbo siya sa Kongreso, siguradong mananalo siya sa mataas na posisyon. Dahil dito, nagalit si Lee Seung-ho na laging tinitingnan si Director Choi bilang isang tinik. Nag-usat si Yong Hwan-ju sa atin tungkol sa pag-nominate ni Jo Jae-min, isang malapit sa kanya, sa mataas na posisyon. Napakayabang ni Lee Seung-ho sa paniniwalang magagamit niya ang dating direktor at sisipain siya anumang oras, kaya pinag-iisipan niyang mabuti kung paano mas mapalapit si Jo Jae-min sa kanya. Nag-organisa si Director Choi ng isang barbecue party sa welfare center. Doon, narinig ni Seung-ho mula kay John Hyo-jo ang kwento na ang Kapitan John ay ang taong nakasuot ng itim na hoodie at nagpakita malapit sa eksena. Alam ni Seung-ho na imbestigahan ng husto ni Inspector Kim ang kasong ito, ngunit itinago ito, kaya pumunta siya at tinanong siya. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Kim Tae-seok na makialam si Seung-ho sa kaso ng korupsyon, pangunahin na para sa kanyang kaligtasan. Ang matinding kalaban ni Lee Seung-ho para sa posisyon ng gobernador ay si Kim Jong-jin. Pumunta siya sa welfare center upang mangampanya. Alam na pinagkakatiwalaan ng mga tao si Director Choi. Inakit siya ni Candidate Kim sa kanyang panig. Bilang kapalit, si Director Choi ay hindi lamang nakatanggap ng pera, kundi pati na rin ang posisyon sa Kongreso. Patuloy na minanmanan ni Manager Cha ang mga kilos ni Hwang Tae-son. Nakuhanan niya ng larawan si Hwang Tae-son na nakikipagkita kina Han Jung-won at Jungjin. Nagtagpo ng palihim si dating Director Lee Seung-ho at Inspector Kim Tae-seok. Gusto niya na makipag-ugnayan si Han Jung-won kay Manager Cha Won-sok dahil hawak nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa paligid ni Shin Hwa-sik. Hindi sigurado si Han Jung-won at kailangan pa niya ng mas maraming oras para gawin ito. Sa sandaling iyon, nagpadala si Captain John ng mensahe kay Han Jung-won, humihingi ng pabuya para sa pagtulong niya sa pakikipag-ugnayan kay Hwang Tae-son. Hindi pa rin sumusuko si Seung-ho sa investigasyon sa pagsabog. Pumunta siya sa isang tindahan ng spare parts at nahanap ang larawan ni Lee Chan-moo na nagpapakita na naroon siya, ngunit itinago niya ito sa kanya. Patuloy na iniimbestigahan ni Inspector Kim ang background ni Captain John. Nakahanap si Lee Chan-moo ng kahina-hinalang detalye na ang high school record ni Policewoman Choi ay may impormasyon tungkol sa kanyang ama, ngunit wala ito sa record ng istasyon ng pulisya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kaibigan na patuloy na imbestigahan kung sino ang ama ni Policewoman Choi. Sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Chief Beck ng isang hindi kilalang tip na mayroong isang tumatanggap ng suhol sa istasyon ng pulisya upang lihim na takpan ang kaso ni Park Dong-woo. May napagtanto si Inspector Kim Tae-seok. Tinawagan niya si Han Jung-won at sinabi kay Captain John na pumunta sa address na ipinadala niya sa mensahe. Pagkatapos nito, pumunta si dating Director Lee Seung-ho sa lokasyon ni Hwang Tae-son upang pag-usapan ang negosyo ng droga. Inalok niya si Han Jung-won na mamuhunan sa kanyang negosyo kasama ang kanyang kaibigan.
Pagkatapos ng kanilang talakayan, pagka-uwi ni Huang Taison, lumitaw si Manager Cha Won-soo. Gaya ng sinabi ni Inspector Kim Tae-soo, kung patuloy na babanggain ni dating Director Lee Seung-ho ang kanyang pamangkin, balang araw ay lalabas si Manager Cha upang lutasin ang problema. Sa tanong ni Manager Cha kung ano ang gusto niya, sinabi ni Han Jung-won na kailangan lang niyang patatagin ang kanyang kapangyarihan. Kung ibabalik siya ni Shin Hwa-sik sa kanyang orihinal na posisyon, magbibigay din siya ng katumbas na benepisyo. Nagpa siya sina Inspector Kim Tae-sok at Policewoman Choi na magtulungan. Bagaman si Captain John ang pumatay, isa rin siyang mahalagang saksi sa kasong ito ng korupsyon sa politika. Kaya kailangan nilang protektahan siya. Hindi natin siya pwedeng hayaang mapatay ng mga tao ni Shin Hwa-sik. Kaya, ang nasa likod ng pagpapatahimik kay Park Dong-woo ay walang iba kundi si Chief Baek. Siya ay tao ni Shin Hwa-sik at gagawin ang lahat upang protektahan ang mga interes ni Commissioner Lee. Plano nilang alisin si Captain John. Patuloy na tinatawagan ni Lee Chan-moo sa istasyon ng pulisya si Seung-ho, ngunit walang sumasagot. Nang malaman niyang minanmanan niya si Captain John, agad niyang tinawagan si Inspector Kim Tae-soo. Sa kabilang banda, dumating si Captain John sa address na ipinadala ni Han Jung-won. Pagdating niya, nakilala niya ang investigative team ni Policewoman Choi. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil dumating na ang mga tao ni Chief Baek. Nag-drive sila at ginawa ang lahat para patayin si Captain John. Narinig ni Seung-ho ang ingay, kaya pumasok siya sa gusali. Dumating din si Inspector Kim Tae-soo. Pagdating niya, narinig niya ang mga putok ng baril. Dinukot si Seung-ho ng ilang nakamaskarang tao. Sa sandaling ito, lumitaw si Inspector Kim. Nakita niya ang mamamatay tao na lumabas noon, nakaupo sa kotse sa harap. Nagpadala siya ng signal sa pamamagitan ng radyo, pinipilit ang mga miyembro ng organisasyon na ihinto ang kanilang ginagawa. Bagaman nailigtas si Captain John at walang nasugatan, ang matagal ng lihim na plano ni Inspector Kim ay nabunyag. Si Captain John sa simula ay nagtatrabaho para kay President Jang Mi-rim. Nang mamatay siya, nagtrabaho siya para kay Chief Baek. Pagkatapos mag-ulat ni Policewoman Choi sa Bureau of Inspection, sumakay sila ni Inspector Kim Tae-sok sa kotse at tinalakay ang kaso. Ang misyon ni Policewoman Choi sa pagkakataong ito ay imbestigahan ang lihim na organisasyon na matagal nang nabuo sa loob ng istasyon ng pulisya. Bagaman alam ng Bureau of Inspection ang pag-ira ng organisasyong ito, hindi pa rin nila natutukoy kung sino-sino ang mga miyembro nito. Sa huli, sina Kim Tae-sok at Policewoman Choi ay dumating sa safe house ng Bureau of Inspection kasama sina Seung-ho at Lee Chan-moo. Galit na galit si Captain John dahil nahuli siya. Nagmura siya at nag-ingay. Dahil dito, nagalit si Kim Tae-sok. Sinuntok niya siya at binuksan ang posas para makatakas siya. Dahil alam ni Inspector Kim Tae-sok na hindi siya makakatakas ng malayo. Sa labas, maraming gustong pumatay kay Captain John. Isa lang ang kanyang pagpipilian, manatili dito, tanggapin ang proteksyon ng Bureau of Inspection at ibunyag ang lahat. Alam ni Inspector Kim Tae-sok na si Captain John ang pumatay kay Jong-jin. Siya rin ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay President Jang Mi-rim para mapatay siya ng mga tao ni Chief Baek at gawing isang peking pagpapakamatay. Takot si Captain John, kaya't inihayag niya sa lahat ang pangalan ng lihim na organisasyon, ang Jae-yoon Society. Maliban doon, wala na siyang alam. Dahil sumunod lang siya sa mga utos ni Chief Baek, sinimulan ni na Inspector Kim Tae-sok, Seung-ho at Lee Chan-moo ang investigasyon sa mga kaugnay na pahiwati. Hindi niya rin nakalimutan na paalalahanan ang dalawa na mag-ingat dahil ang kasong ito ay hindi simple at may kinalaman sa politika. Matapos suriin ang security footage, natagpuan ni Inspector Kim ang larawan ng salarin. Ayon sa pahayag ni Captain John, tinatawag siya ni Chief Baek na Director Kwon. Napagtanto rin ni Kim Tae-sok na ang mga taong nagpakita sa eksena ngayon ay hindi mga thugs kundi mga miyembro ng Special Task Force. Sila ay sanay sa propesyon at kumilos ng may desisyon. Habang nangangampanya si Park Tae-sok para kay Kim Jong-jin, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok. Sinabi nilang may nag-ulat na nag-abuso siya sa pondo ng publiko at ng abuso ng mga bata, kaya kinakailangan na imbestigahan. Pagkatapos, dinala ni Chief Prosecutor Oh Joo-jae ang kanyang mga tao sa opisina ni Director Park Tae-sok para mag-imbestiga. Alam niyang si Shin Hwa-sik ang may gawa ng lahat, ngunit nagtiis pa rin siya. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, ipinaliwanag ni na Inspector Kim Tae-sok at Policewoman Choi na ang kanilang presensya sa pinangyarihan kung saan hinuhuli ng Bureau of Inspection si Captain John ay nagkataon lang. Gayunpaman, paano ito paniniwalaan ni Chief Baek? Ibinigay niya ang susunod na misyon kay Policewoman Choi na imbestigahan si Park Tae-sok. Sa loob ng 2 araw na lang bago ang araw ng eleksyon, may kaunting oras na lang ang grupo ni Inspector Kim Tae-sok upang ilantad ang lahat. Kung mananalo si Shin Hwa-sik, wala na silang pagkakataon na buksan muli ang kaso. Sinimulan na ni Chief Baek ang imbestigasyon kay Policewoman Choi. Ibinigay ng taong nagngangalang Kwon Myung-soo na nagtatrabaho sa ilalim niya ang mahalagang impormasyon na ang ama ni Policewoman Choi ay
maaaring kilala niya. Pumunta si Inspector Kim Tae-sok sa bahay ng kanyang kaibigan upang magtanong tungkol sa investigasyon. Nagdududa siya na ang mga miyembro ng Jeong Society ay maaaring mga retiradong miyembro ng squad. Sila ay profesional na sinanay at gumagamit ng mga signal ng kamay upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinaghihinalaan na sila ay mga dating pulis. Sinunod ni Han Jung-won ang payo ni Inspector Kim Tae-sok at nakipagkita kay Manager Cha Won-sok. Gayunpaman, bago pa man niya maipaliwanag ang kanyang layunin, pinaghihinalaan na ni Manager Cha na may kaugnayan si dating Director Lee Seung-ho kay Inspector Kim Tae-sok. Ang impormasyong ito ay ibinigay ni Chief Baek. Nagpanggap si Han Jung-won na tumatawa. Sinabi niya na wala silang relasyon ni Kim Tae-sok kundi pagkamuhi. Pagkatapos, kinuha ni Han Jung-won ang isang recorder at hiniling na makipagkita kay Shin Hwa-sik. Na-record sa recorder ang pag-uusap nila ni Hwang Tae-son, pamangkin ni Shin Hwa-sik, tungkol sa pagbebenta ng droga. Kaya pala gusto ni Inspector Kim na gamitin ang eskandalo ng pamangkin para pabagsakin si Shin Hwa-sik. Ito marahil ang huling pagkakataon upang malutas ang problema ng lubusan. Ikinagalit ito ni Commissioner Lee. Inutusan niya ang kanyang nasasakupan na ayusin ang pagbiyahe ng kanyang pamangkin sa ibang bansa. Patuloy na naghahanap si Inspector Kim Tae-sok ng impormasyon tungkol sa ama ni Policewoman Choi. Sa wakas, nalaman niya ang pagkakakilanlan ng taong ito. Ang kanyang ama ay dating pulis na nagtatrabaho sa Bureau of Inspection. Bago nito, nag-leave din ang taong ito ng walang dahilan sa loob ng isang buwan, tulad ng ginawa ni Policewoman Choi noon. Si Hwang Tae-son ay nagde-deliver ng droga sa isang grupo ng mga Chinese na trafficker. Inatake siya kaagad. Pagkatapos, lumitaw ang isang grupo ng mga kabataan at nagkaroon ng labanan. Mayroong dalawang koponan ng pulisya na sumalakay na naging dahilan ng gulo. Nakatanggap si Lee Seung-ho ng impormasyon na sinunggaban siya ng Chief Prosecutor na si Yoo sa likod niya na nagdedeklara na walang kasalanan si Director Choi. Ang pangyayaring ito ay nagpagalit kay Commissioner Lee na inutusan si Chief Baek na patayin kaagad si Director Choi. Nakita ni Manager Cha na may problema at sinubukan siyang pigilan, ngunit sinuntok siya ni Commissioner Lee. Nagpadala sila ng mga tao sa welfare center para arestuhin si Choi Do-hyung at pagkatapos ay dinala nila siya sa isang base. Nasa pinangyarihan si Inspector Kim para arestuhin si Yong Honju. Sa oras na ito, napagtanto niya na nagkamali siya. Lumalabas na ang Jimjong Organization ay hindi nagtatrabaho para kay Lee Seung-ho. Ginawa nila ang lahat upang itago ang organisasyon. Lihim siyang tumakbo kaagad sa Bureau of Inspection at saka lang niya natuklasan na ang mga tao sa loob ay napabagsak. Nang makarating siya sa gitnang lugar, natagpuan ni Inspector Kim si Captain John. Siya ay malubhang nasugatan. Si Director Choi ay kinokontrol ng mga tao ni Chief Baek at Manager Cha, ngunit hindi inaasahan. Pagkatapos ay maaari siyang mag-utos kay Chief Baek na palibutan si Manager Cha. Ang katotohanan ay malapit na. Lumalabas na si Choi Do-hyung ay matagal nang may relasyon kay Commissioner Lee. Ang kondisyon na ibinigay niya kay Lee Seung-ho ay isang posisyon sa politika. Si Inspector Kim, sa kabilang panig, ay nakilala ang salarin ng taon, si Director Kwon, na nagtatrabaho para kay Chief Baek. Nag-away kaagad silang dalawa dahil wala siyang sapat na lakas upang labanan ang mamamatay tao na ito. Natalo si Kim Tae-rock. Gayunpaman, hindi siya pinatay ng lalaking ito na si Kwon, ngunit umalis. Pagkatapos niyang magising, kaagad na dinala ni Inspector Kim si Captain John sa ospital. Si Director Choi ay umalis sa base at nakipag-usap kay Lee Seung-ho. Noong taon na iyon, si Lee Seung-ho ay isang piskal at si Director Choi ay ang pinuno ng investigative team. Ang subordinate ni Choi Do-hyung noon ay inaresto para sa pagbebenta ng bawal na gamot. Upang iligtas ang kanyang subordinate mula sa bilangguan, pumayag si Director Choi na gawin ang inutos ni Lee Seung-ho. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang isang piskal upang ipasa ang kasalanan ng pagbebenta ng bawal na gamot sa ibang tao na nagliligtas sa buhay ng subordinate ni Director Choi mula noon. Si Choi Do-hyung ay sumunod kay Commissioner Lee at nakipag-ugnayan sa maraming tao sa politika upang makuha ang isang mas mataas na posisyon. Sa kasalukuyan, si Chief Baek at Chief Prosecutor Yoo ay parehong binayaran ni Director Choi. Kahit na si Lee Seung-ho ay nakikipag-ugnayan sa kalahati ng mga taong namamahala sa bansa, mayroon pa ring paraan si Director Choi upang ipadala siya sa bilangguan. Si Inspector Kim, na nasa ospital, ay nakipag-usap sa direktor ng Bureau of Inspection. Nag-usap silang dalawa, lumalabas na ang ama ni Captain John ay talagang mula sa Bureau of Inspection. Noon, namatay siya habang hinahabol ang isang miyembro ng Jimjong Association. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinanganib ang kanyang buhay sa operasyon na ito. Pagka-uwi ni Inspector Kim, nakilala niya si Director Choi. Alam niyang hindi pa sumusuko si Kim Tae-rock sa pag-imbestiga sa kaso ng korupsyon, kaya binigyan niya siya ng babala. Kung ipagpapatuloy ni Inspector Kim ang pagsubaybay sa kasong ito, tiyak na pagsisisihan niya ito. Ang mga salitang ito ay nagpagulat at nagduda kay Inspector Kim. Habang nag-imbestiga sa mga security camera, natagpuan ni Seung-a at Jung Chan ang isang pamilyar na kotse. Nang lumapit sila, nakita nila ang bangkay ni Captain Han sa kotse. Iniulat ni Seung-ho ang bagay na ito kay Inspector Kim. Kinabukasan, lumitaw sa mga pahayagan ang balita tungkol sa pamangkin ni Lee Seung-ho na nagbebenta ng bawal na gamot at ang pagkakatuklas sa bangkay ni Captain Han. Si Commissioner Lee ay naapektuhan ng malubha ng pangyayaring ito at siya rin ay inaresto ng pulisya para imbestigahan ang mga naugnay na bagay. Pagkatapos, nagkaroon ng pagpupulong si Chief Prosecutor Yoo, Chief Baek at Manager Cha kay Director Choi.
Sila ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ng matandang tuso na ito. Dahil kinansela ni Lee Seung-ho ang kanyang kandidatura, inaasahang mananalo si Kim Jin-son bilang gobernador. Si Gobernador Yong Honju ay inaresto para sa pagbebenta ng bawal na gamot, kaya tiyak na hindi maiiwasan si Seo Wang-soo na maimbestigahan. Nang makilala niya si Inspector Kim, kusang loob siyang nagsabi na gagamitin niya ang kanyang sarili upang hilahin ang mga miyembro ng Jim Jong Organization pababa kasama niya. Sa ganitong paraan lamang maibubunyag ang kasong ito ng maaga. Matapos imbestigahan ang dating miyembro ng squad organization, sa wakas ay natagpuan din ni Inspector Kim ang file ng taong iyon na ang apelyido ay Kun. Ang kanyang buong pangalan ay Kun Do-hoon. Siya ay tinanggal sa tungkulin dahil sa pagkakaugnay sa bawal na gamot. Ang kasong iyon noong taon na iyon ay si Lee Seung-ho mismo ang piskal. Pumunta si Inspector Kim sa ospital para sabihin kay Captain John ang tungkol dito. Siya ay walang magawa dahil wala na siyang posisyon sa Bureau of Inspection upang ipagpatuloy ang investigasyon. Si Captain John ay sigurado na ang lalaking nakita ng kanyang ama sa litrato noon ay tiyak na si Kun Do-hoon. Si Seo Wang-soo ay pumunta sa istasyon ng pulisya upang sumuko. Tinupad din niya ang kanyang pangako na hihilain niya ang miyembro ng Jim Jong pababa kasama niya sa bilangguan. Ang taong iyon ay si Chief Beck. Si Director Choi, sa kabilang banda, ay tumawag kay Kun Do-hoon at tinanong siya kung bakit niya gustong patayin si Captain John. Sa sandaling ito, ibinigay niya kay Director Choi ang impormasyon na ang ama ni Captain John ay dating nasa Bureau of Inspection. Abang-abala si Inspector Kim sa pag-imbestiga, nakatanggap siya ng tawag mula kay Seung-ah. Natuklasan niya na si Kun Do-hoon ay nagmamay-ari ng isang gusali. Isa sa mga nakatira sa gusaling ito ay kakilala ni Inspector Kim. Pumunta si Kim Taek-rock para makilala ang kakilala na iyon. Ang pangalan niya ay Jin Seok at dating siyang inspektor. Nahandikap si Jin Seok habang hinahabol ang isang kriminal. Tinanong niya siya kung bakit siya nakatira doon at nalaman niya na si Choi Do-hyung mismo ang nagpakilala sa kanya kay Kun Do-hoon. Bago siya tinanggal sa tungkulin, si Kun ay nagtrabaho sa ilalim ni Director Choi. Sila rin ay parehong kabilang sa isang organisasyon na tinatawag na Han. Ang organisasyong ito ay orihinal na itinatag ni Inspector Kim. Akala niya ay nalusaw ang Han pagkatapos niyang umalis, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay gumagana pa rin hanggang ngayon. Nagbigay pa si Jin Seok ng isa pang mahalagang impormasyon na ang Han ay nagbago na ng pangalan. Batay sa kasabihan ni Kim Taek-rock, ginamit nila ang unang salita upang lumikha ng isang bagong pangalan. Ito ay Jim Jong. Noong nakaraan, nakita ni Director Choi na ang paraan ng pagtatrabaho ni Inspector Kim ay akma sa kanya, kaya iminungkahi niya na magtrabaho silang magkasama. Pagkatapos nilang magtrabaho ng magkasama, iminungkahi ni Inspector Kim sa buong grupo ng pulisya na bumuo ng isang grupo na tinatawag na Han. Ang layunin ay laging tulungan at suportahan ang bawat isa. Gayunpaman, pagkatapos noon, habang hinahabol ang mga kriminal, binaril ni Choi Do-hyung ang kriminal. Nagresulta ito sa kanyang suspensyon sa loob ng 3 buwan. Salamat sa petisyon ni Inspector Kim, 100 tao ang lumagda sa petisyon, kaya hindi na parusahan si Director Choi. Ngunit ngayon, inutusan niya ang kanyang subordinate na si Kun na patayin si Inspector Kim. Gayunpaman, nang dumating siya, nawala na si Kim Taek-rock. Nag-iwan lang siya ng isang sobre na naglalaman ng petisyon noong nakaraan na isinumite ni Inspector Kim sa kanyang superior upang tulungan si Director Choi sa istasyon ng pulisya. Habang nagtatrabaho si Seung-ah, isang grupo ng ibang pulis ang dumating at inakusahan siya. Natagpuan nila ang ebidensya na sinubaybayan niya si Captain Han, kaya pinaghihinalaan nila siyang may kaugnayan sa kaso. Hindi nagulat si Seung-ah dahil nakatanggap na siya ng tawag mula kay Inspector Kim. Ipinagbigay alam niya na si Director Choi ay maglulunsad ng isang buong pag-atake na nagpapaparalisa sa puwersa sa panig na ito. Tapos na ang halalan at isang hakbang na lang si Choi Do-hyung ay makakapasok na sa partido. Si Inspector Kim ay pagkatapos ay naghanap ng mga dating miyembro ng grupo ng Han. Naalala niya noong nagsasagawa ang buong grupo ng misyon na habulin ang isang gang na nagbebenta ng bawal na gamot. Sinubukan ni Director Choi na kunin ang kanyang baril at bumaril sa suspect muli, ngunit pinigilan siya ni Inspector Kim. Dahil dito, nakatakas ang kriminal. Si Jin Seok ang humabol sa kanya, ngunit inatake siya. Ang aksidente na iyon ay nagresulta sa pagputol sa binti ni Jin Seok. Pagkatapos nito, hindi na kumain o natulog si Inspector Kim. Kinailangan niyang hulihin ang kriminal na nagdulot ng pinsala sa binti ni Jin Seok. Gayunpaman, hindi siya ang nakahuli sa kanya, kundi si Choi Do-hyung. Ipinagbigay alam niya sa iba pang mga miyembro ng grupo ng Han na pumunta sa rooftop upang parusahan ang kriminal. Hindi matanggap ni Inspector Kim ang pangyayaring ito. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit ayaw tumigil ng iba. Mula noon, nagkaroon ng salungatan na nagresulta sa pagkalusaw ng Han. Kahit na nawala ang binti ni Jin Seok, hindi pa rin siya nababayaran. Ang dahilan ay nagkamali siya habang nagtatrabaho. Mula noon, nawala ng trabaho si Jin Seok at wala siyang pera upang alagaan ang kanyang pamilya. Dahil sa maraming alituntunin na itinakda ng mga superior, ang mga pulis ay palaging nasa panganib. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit itinatag ni Choi Do-hyung ang Jim Jong. Umaasang isang araw ay mamumuno siya sa puwersa ng pulisya at lilikha ng isang batas na hindi na magpapahirap sa mga inspektor. Bagaman si Director Choi ang nanguna sa pag-atake sa mga kriminal, si Inspector Kim ang umako ng pagkakamali. Dahil dito,
ito, sinuspinde siya sa trabaho. Pagkatapos noon, bumalik si Kim Taek-rock sa Rumo Police Station upang magtrabaho. Wala nang kontak sa Han, si Choi Do-hyung ay pagkatapos ay nakilala ang chairman ng partido. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang magmungkahi na palakasin ang katayuan ng puwersa ng pulisya. Ngunit tumanggi ang chairman dahil hindi pa ito ang tamang oras. Si Lee Seung-ho, na nasa bilangguan, ay hindi rin umupo ng tahimik. Nakipag-ugnayan siya kay Manager Cha upang kumbinsihin siyang bumalik sa kanyang panig. Patuloy na sinusubaybayan ni Choi Do-hyung si Inspector Kim. Gusto niyang tanggalin ang panganib na ito sa ugat. Gayunpaman, ilang araw nang hindi umuwi si Kim Taek-rock. Alam niya nang husto na siya ay hinahabol. Isang taon na lang si Choi Do-hyung bago maging miyembro ng parlamento. Nakapasok na siya sa partido, kaya si Director Choi walang puwang para sa anumang pagkakamali sa kritikal na sandaling ito nang sundan ng mga tao ni Choi si Inspector Kim. Sinundan nila ang kanyang sasakyan hanggang sa isang gusali, ngunit laking gulat nila nang si Jung Chan pala ang nasa loob. Pagkatapos ay dumating si Seung at nagtulungan sila para hulihin ang mga tauhan ni Choi na si Jo Hyung. Ang mga taong ito ay mga dating pulis, kaya nang mahuli sila, agad na ipinahayag ng media ang eskandalo sa hanay ng kapulisan. Ang Chief Prosecutor ang dapat sanang mag-aasikaso sa pagpapalabas kay Chief Baek, ngunit si Inspector Kim ay nauna ng kumilos. Nagpadala siya ng isang folder ng mga litrato sa Chief Prosecutor na naglalaman ng ebidensya ng suhol na tinanggap ni Ii dahil sa takot, binawi ng Chief Prosecutor ang utos. Ibalik si Baek sa opisina. Ang isyong ito ay napunta sa pandinig ni Ennis Choi. Bukas ang araw ng seremonya ng inaugurasyon. Si Inspector Kim ay sadyang nagpadala ng isang wreath na pambati kay Choi Do-hyung. Dahil sa mga salitang ngayong araw ay ligtas, agad na nalaman niya na si Inspector Kim ang may gawa ng lahat. Dahil ang problema sa kaguluhan sa pulisya ay pinag-uusapan ng publiko, ang bagong halal na gobernador na si Kim Jin-son ay nagmungkahi kay Director Choi na bumuo ng isang espesyal na pangkat ng investigasyon. Ang nakakagulat dito ay ang ideyang ito ay nagmula mismo sa chairman ng partido. Nakakuha siya ng pahiwatig mula kay Inspector Kim. Nagpapakita ito na nais ni Kim Taek-rock na labanan si Choi Do-hyung hanggang sa huli. Pagkatapos ay nakatanggap si Ennis Choi ng tawag mula kay Inspector Kim. Binalaan niya si Kim Taek-rock na sadyang inalis niya ang 100 para sa kanya dahil sa kanilang lumang pagkakaibigan. Kung patuloy na tatawid sa linya si Inspector Kim, tiyak na magsisisi siya. Si Lee Seung-ho, na nasa kulungan, ay humiling na makipagkita kay Captain John. Sinadya niyang ibunyag sa kanya kung sino ang pumatay sa kanyang ama, at iyon ay si Chief Baek, at ang taong nasa likod ng lahat ay si Choi Do-hyung. Pagkatapos noon, inimbestigahan ni Captain John ang kasaysayan ng trabaho ni Ennis Choi. Doon, natagpuan din niya ang organisasyong Han noong nakaraan na kinabibilangan ni Kim Taek-rock at Choi Jo-hyung. Sa kabilang banda, si Inspector Kim ay nakakita ng ebidensya na makapagpapatumba sa lalaking nagngangalang Kwon. Nagpunta siya kasama si Seung-a sa isang pasilidad na gumagawa ng mga peking kotse. Ang nakakagulat dito ay ang may-ari ng pasilidad na ito ay isa ring dating miyembro ng Han. Ipinapakita nito na maraming dating pulis ang hinikayat ni Ennis Choi para sa kanyang baliw na plano. Dito, nakahanap si Kim Taek-rock at Seung-a ng ebidensya na si Kwon ay gumagamit ng peking plaka ng sasakyan at naglilipat ng pera sa pamamagitan ng real estate sa lungsod. Sa kabilang banda, si Captain John ay nakipagkita kay Manager Cha. Ibinigay niya sa kanya ang ebidensya na si Chief Baek ang pumatay sa kanyang ama at ginawa itong isang aksidente. Dinala ni Captain John ang ebidensya at nakipagkita kay Chief Baek, ngunit matigas ang ulo niya at hindi umamin sa kanyang mga kasalanan. Nakuna ng litrato ni Kwon Do-hwan si Manager Cha na nakikipagkita kay Captain John. Nabanggit niya ito kay Director Choi. Alam ni Ennis Choi na ang lahat ay lampas na sa kontrol, kaya inutusan niya ang lalaking nagngangalang Kwon na asikasuhin ito dahil sa isyong ito, kailangan may magsakripisyo. Nalaman ni Inspector Kim ang tungkol kay Captain John sa pamamagitan ni Lee Seung-ho at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. Nag-schedule siya ng isang pagpupulong para makita siya. Nagsorry si Inspector Kim kay Captain John tungkol sa dating organisasyon ng Han na ngayon ay naging isang kriminal na grupo ng Jim Jong. Kung hindi niya ito itinatag noong araw na iyon, marahil ay hindi namatay ang kanyang ama. Sinikap ni Kim Taek-rock na kumbinsihin si Captain John na huwag makipagtulungan kay Lee Seung-ho, ngunit sinabi niya na wala siyang karapatang pag-usapan ito. Pagkatapos noon, narinig ni Captain John ang balita na pinalabas si Chief Baek, salamat sa kapangyarihan ni Director Choi. Nakatakas siya sa parusa. Ang inspektor na nagtatrabaho para kay Kim Taek-rock ay natagpuan ang bakas ni Kwon Do-hwan. Sina Seung-a at Jung Chan, nang marinig ang balita, ay agad na hinabol siya. Pagkatapos mapalaya, pumunta si Chief Baek sa villa ni Director Choi. Akala niya ay naresolba na ang lahat, ngunit laking gulat niya nang barilin siya ni Director Choi. Nahuli ni Kwon Do-hwan si Manager Cha. Binantaan niya siya na sabihin kay Captain John ang kasalukuyang address ni Chief Baek para matapos nila ang mga taong nagtatangkang alamin ang tungkol sa kaso. Nang gabing iyon, habang sinusundan si Kwon, natagpuan ni Seung-a
ang bangkay ni Manager Cha. Huli na sila, pumunta si Captain John sa villa ni Director Choi. Nakita niya si Chief Beck at nilapitan siya para tingnan ang kanyang sitwasyon. Ngunit, bigla na lang siyang tinutukan ni Director Choi ng baril sa ulo. Sa kabutihang palad, dumating si Inspector Kim sa tamang oras. Sa takot na mapahamak si Captain John, ibinaba ni Inspector Kim ang kanyang baril. Sinamantala ni Choi Do-hyung ang pagkakataon para barilin si Kim Tech-pro. Lubhang nataranta si Captain John. Sinubukan niyang labanan sila, ngunit pinatumba siya ni Kwon. Inutusan ni Choi Jo-hyung ang kanyang mga tauhan na asikasuhin ang dalawang bangkay, at pagkatapos ay pumunta siya sa seremonya ng inaugurasyon ng partido. Ngunit nang si Choi Jo, habang masiglang nagsasalita si Hyung sa entablado, biglang lumitaw si Kim Tech-rock na may sugat sa katawan na nagdulot ng gulat sa mga manonood. Lumalabas na dumating sina Seung A at Jung Chan sa villa sa tamang oras para iligtas siya at si Captain John. Matagumpay din nilang nahuli si Kwon Jo-hwan dahil sa ebidensya, partikular ang baril na may fingerprint ni Choi Jo-hyung. Nahuli siya sa salang pagpatay. Mula noon, ang mga krimen tulad ng korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan, at pagpatay, lalo na sa mga pulis, na ginawa ni Choi Jo-hyung ay nabunyag lahat ng pulisya. Pumunta sila sa sikretong silid ni Kim Tech-crop para kunin ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa kasong ito. Sa huli, lahat ng mga kriminal na nagkasala dahil sa kanilang kasakiman ay nakulong. Mula kay Lee Seung-ho hanggang sa Chief Prosecutor. Sa pagtatapos ng pelikula, binisita ni Captain John ang puntod ng kanyang ama. Matagumpay niyang nakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Kim Tech-rock, na nakasuot ng uniforme, ay bumisita sa mga puntod ng kanyang mga kasamahan na namatay dahil sa political corruption na ito. Hindi rin niya nakalimutang bisitahin ang kanyang dating kaibigan na nakakulong na si Choi Do-hyung. Ngunit hindi nagpapakita ng pagsisisi si Choi. 6 na buwan pagkatapos mahuli si Choi Do-hyung, si Seung A ay na-promote bilang captain, habang si Jung Chan ay na-promote sa sergeant. Para kay Inspector Kim Tech-rock, umuwi siya sa kanyang probinsya para magtrabaho. Kahit nasa edad na siya para magretiro, nanatiling tapat si Inspector Kim sa kanyang propesyon at sa kanyang bayan.